Mas makakatipid ka ba pag nagpagawa ka ng bahay na galing Lazada or Shopee ang materyales? It's hard to believe na itong bahay sa likod ko galing sa TikTok ang materyales. Because it's not. Hindi ko pa nga alam kung kanino yan eh. Pero itong bahay namin, na tinitiran ko ngayon, marami akong nilagay dito na galing sa Lazada. Not sponsored. So pagdating sa bulky ng mga bagay, semento, aggregates, bakal, the best pa rin ang brick and mortar or physical na hardware stores. Pero pag fixtures or accessories, mas convenient na ang online shopping platforms. Isang bagay na ginagamit ko everyday, minsan twice a day, or pag may mali ako nakain, 5 times a day, ay ang bathroom. And marami dito ang in-order namin online. Bidets, drains, towel hangers, bathroom shelves, especially yung faucets. Now, itong faucets namin sa sink as well as sa showers is what we call built-in or wall-mounted fixtures. Now, risky maneuver na umorder online nito. Hindi ko nire-recommend kasi ang mga built-in fixtures, pag nagkaroon ng problema tulad ng leaks, kailangan nyo bakbakin pati yung tiles. Kasi yung water mixing thingy-mabobs niya, pag hot and cold yung in-order nyo ay nakatago sa loob ng pader. So, malaking trabaho pag yun yung nagkaroon ng defect. Luckily, in almost 1 year na namin siya ginagamit, all goods pa rin yung fixtures namin. Nakunod. Pag nasira to, wala nang balikan. Yung shop niya sa Lazada na pinag-orderan ko, nag-close na. Thoughts and prayers na hindi masira itong aming mga faucets. Now, looking online, nakahanap ako ng similar faucet dito from Shopee na 1,800 pesos, tas meron din mga up to 2,400 pesos yung presyo. Now, for other fixtures naman tulad ng mga towel hangers at yung mga shower drains, it's not so risky. Ang main lang na titignan natin dito ay minsan may SAS 304 na naka-engrave or naka-emboss dito. Basically, what that means ay stainless steel siya. And to test its legitness, kuha lang kayo ng magnet and dapat halos hindi didikit ang magnet sa stainless steel na SAS 304. Kasi pag dumikit ang magnet dyan, most likely chrome-coated lang yung nabili nyo. And eventually, pag natanggal yung coating niya, mangangalawang na yan. Now, another risky online buy ay ang mga gumagalaw na bagay or anything mechanical tulad ng aming mga automatic curtain sliders. So, out of 5 na nabili namin online, merong isang defective. That being said, at the price na 4.5K, medyo masakit sa bulsa. Mga 22 na Big Mac na sana yun eh. As for the pricing naman, yung 5 na automated curtain pullers, 25K yung nagastos namin. Then para dun sa cortina, around 12K. And labor ng pagkabit ng pullers at curtains, mga 15K. In total, 52,000 pesos yung nagastos namin. Although, mas malaki sana yung tipid kung may isang hindi nasira, diba? But you know, it is what it is. Now, one more online purchase ko na nasira agad ay yung swing gate opener namin. Now, this one we bought for around 18K, control box at dalawang hydraulic arms niya. Now, first 3 months, working great. Silent operation siya, very smooth. Tapos bumagyo ng tuloy-tuloy. 2 months ata, bumabagyo nun. Then after nung bagyo season, wala na, hindi na gumagana yung right side na gate namin. Luckily, yung left side na gate, all goods pa siya. So I'm guessing and hoping na control box lang yung defect. Now, kinontak ko na yung manufacturer nito and very responsive naman sila. Ang problema lang ay ako yung hindi responsive. Pinapakontak kasi nila sa akin yung technician eh. Binigay nila yung calling card niya. And me, being an introvert, takot ako tumawag sa mga tao. I don't like yung hello. So, next time ko na siguro ayusin yung problema na to. At least, nag-reply sila, di ba? Anyway, yung gusto ko sa gate opener na tulad nito ay pwede mo kabitan yung existing nyo na swing gate. So, basta may enough space ka lang na pagmamountan ng mga hydraulic arms niya, all goods na. Ang gastos ko dito sa dalawang mechanism namin for the left and right side ng aming car park ay 36,000. Para lang yun sa dalawang control box at 4 na hydraulic arms. Tapos for the labor naman at tools, around 7,000 pesos yung pagkabit niya kasi basic lang. Yun nga lang, nadali ako ng 500 pesos sa kabili ng Biogesic. Kasi ang hirap pala pakabit nun. So all in all, 43,500 pesos yung nagastos namin for this gate install. Not too bad. Anyway, isang order namin na walang defect and masaya ako sa resulta ay ang mga strip lights na ginamit namin both for outdoor and indoor. So sa labas, meron tayo dun sa gate namin
Then sa loob, meron naman kami sa aming bedroom headboard. Meron din kami onti sa cabinetry. And then meron din kaming ginawang mirror backlight dun sa aming toilet and bathroom. And even sa stairs, meron din kaming sensor activated doon na parang pa-waterfall effect. So ginagamit na namin ito for almost 9 months to 10 months. And so far, wala pang defect kaming napapansin. Now, isang downside ng ganitong klaseng LED light system ay need mo bilhin separate yung drivers or yung power supply niya at yung LED strips, which come in 5 meter lengths. And medyo malaki yung power supply niya, parang sinlaki ng pencil case. So, need nyo i-consider paano itatago yung ganitong kahon. Now, ang upside ng ganitong LED strips na ito ay magkakalapit yung kanyang mga diodes or yung mga ilaw niya. So, continuous yung effect ng ilaw. And malinis siya tignan, lalo na pag nilagyan nyo ng silicone diffuser yung lights. As for the pricing naman, yung ganitong LED, mahigit kumulang 550 pesos every 5 meters na haba. Now, merong mas mahal dito kasi mas madami siyang mga diodes per meter. And therefore, mas maliwanag siya. Pero sa amin, okay na yung 550 pesos. Now, para naman sa kanyang power supply, around 300 pesos yung power supply na kaya yung 5 meters. Tapos, for the silicone diffuser naman, 350 pesos every 5 meters. So in total, pumapatak na 1,200 pesos kada 5 meters yung ganitong LED system na kompleto. So it seems mahal kumpara sa mga rope light na tulad nito, pero trust me, mas elegante ito tingnan, lalo na pag built-in lights sa cabinets yung gagawin nyo. Now, madami pa kaming ibang items na in-order online, pero those are the most notable ones na akalain mo mahal pala. And pag na-install na sa bahay nyo, makes it feel like a luxury. Automated curtains? Oh, butler, bring me the caviar, please. Anyway, dapat ka bang umorder online versus buying sa mga physical hardware stores? Absolutely, most online shops ay may physical stores din naman sila. So, nabukasan ka lang ng face-to-face interaction and anytime, anywhere, pwede ka umorder. Although, be careful. Always check reviews at yung shop na rin. Tignan nyo yung shop rating at yung shop name. Kasi yung mga shop name, minsan, mapapansin mo mukha siyang tinype lang ng napadaan na pusa sa keyboard. Medyo sus yung ganong klaseng shop. And one last tip pag ordering stuff online is just make sure na pag marami yung quantity na balak nyo orderin, kunyari mga hinges, ganon, order ka muna ng sample na isa para ma-check nyo kung pasado ba yung quality and amoy sa panlasa nyo. Maging mapanuri, mapagmatsyag, mapanghusga, matanglawin!